Ang pelikula ay nagsisimula sa loob ng isang high-security na kulungan kung saan ang isang matandang lalaki na nagngangalang Frank Perry ay malalim na nag-iisip sa kanyang mga ekspresyon. Halatang may gagawin siyang malaki at mapanganib na hindi pa niya nagagawa dati. Dahan-daang lumalabas si Frank at naglalakad papunta sa selda ng pangunahing gangster sa kulungan, si Riza. Samantala, sa laundry room ng kulungan, 4 na iba pang preso ang naghahanda para tumakas. Kasama dito si Lenny na may sentensyang 8 taon, si Viv Batista na may 12 taong sentensya, isang lalaking nasa gitnang edad na nagngangalang Brody na may habang buhay na pagkakulong, at isang binatang nagngangalang Lacey na may 7th taong parusa. Mabilis nilang binubutas ang sahig sa paligid ng drainage inlet at gumagawa ng butas na kasya ang isang tao. Isa-isang pumapasok ang grupo sa butas. Maliban kay Brody na mukhang hinihintay ang malapit niyang kaibigan na si Frank. Lumalabas na inaasahan ng lahat ng mga preso na si Frank ang darating sa halip na si Lacey. Matapos maghintay ng matagal, sumuko na si Brody at bumaba sa butas. Ngunit aksidenteng naiwan niya ang kanyang sombrero sa sahig malapit sa butas. Ilang minuto ang nakalipas, dumating si Frank, na tila may sugat sa kanyang tiyan. Kinuha niya ang sombrero ni Brody at dumulas papasok sa butas. Biglang nag-shift ang eksena sa ilang buwan bago ang kasalukuyan, kung saan si Frank ay nasa laundry duty. Kinukuha niya ang lahat ng damit na kailangang labhan mula sa iba't ibang selda at dinadala ito sa silid kung saan may malaking industrial washing machine. Mukhang ito ay pangkaraniwang gawain para kay Frank, na nagsisilbi ng habang-buhay na sentensya. Dahil wala ng pag-asa para makalaya, mukhang tinanggap na ni Frank ang masakit na realidad ng buhay sa kulungan. Ginagawa niya ang kanyang trabaho, hindi nagpapapansin, at hindi nakikipag-away kay Riza, ang gangster sa kulungan. Siya ay nasa huling yugto na ng kanyang buhay at may sarili ng grupo ng mga kaibigan dito. Isang hapon, bumalik si Frank mula sa laundry duty at nakita ang kanyang cellmate na nag-eempake ng gamit. Natapos na ang termino ng huli sa kulungan at pauwi na siya. Samantala, ang ibang mga preso ay nagtipon para makita ang bagong batch ng mga bilanggo. Sila ay natatakpan ng antibacterial powder at naka-underwear lang. Natutuwa ang lahat sa kanilang itsura, lalo na ang nakababatang kapatid ni Riza na si Tony. Si Tony ay isang sadistikong adik na mahilig manakit ng mga magandang preso. Napansin na agad ni Tony ang isang bagong dating, isang gwapong binata na nagngangalang Evan Lacey. Pagkatapos nito, ipinakita na sa mga bagong preso ang kanilang mga selda at si Lacey ay inilagay sa selda ni Frank. Sinubukan ng binata na magpakilala ngunit mukhang hindi interesado si Frank. Kinagabihan, may naghulog ng brown envelope sa selda ni Frank, at kinuha niya ito ng walang interes. Lumalabas na ang ating bida ay nagsusulat ng mga liham sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang anak na babae. Sa loob ng 14 na taon, wala pa siyang natanggap na sagot at hindi siya umaasa na magkakaroon. Ngunit sa labis na gulat ni Frank, ang brown envelope ay naglalaman ng liham mula sa kanyang asawa. Nakasulat dito na ang kanilang pinakamamahal na anak na babae ay kamakailan lang na hospital dahil sa drug overdose. Biglang bumaliktad ang mundo ni Frank nang ma-realize niya na ang taong pinakamamahal niya sa mundo ay nasa bingit na ng kamatayan. Labis na disturbed, natapilok si Frank papuntang chapel ng kulungan. Ilang oras ang lumipas. Isang gwardya, na mukhang mabait sa matandang preso, ang nagbukas ng pinto kahit kakaibang oras ito para magbisita. Pinapayagan pa niyang mag-isa si Frank sa loob at naghintay siya sa labas. Pumasok si Frank sa confession box kung saan kinuha niya ang liham mula sa kanyang bulsa. Sandaling napaluha siya at sinabi na kailangan niyang makita ang kanyang anak na babae. Kinabukasan, habang nasa laundry duty si Frank, napansin niya ang isang bagay na nagpasik ng kanyang curiosity. May mga air vents na gawa sa steel plate sa likod ng washing machine sa laundry room. Sa itaas at nakakabit sa parehong pader ng washing machine ay may mga metal pipes na tila nag-aalis ng tubig mula sa silid. Biglang nagliwanag ang ilang ilaw sa ulo ni Frank at nag-usap siya sa kanyang matagal ng kaibigang si Brody. Tinanong niya kung ang mga air vents ay nakakonekta sa sewer system na palabas ng kulungan. Nagulat si Brody sa unang tanong ng kaibigan niya tungkol sa kakaibang paksang ito. Ngunit ipinakita ni Frank sa kanya ang liham mula sa kanyang anak na babae at ipinahayag na maaaring pumanaw ito anumang oras. Ngayon ay nais ni Frank na makalabas ng kulungan at humihingi ng tulong para dito. Napag-alaman na si Brody ay dati nang naghukay sa ilalim ng kulungan at may malawak na kaalaman tungkol sa buong pasilidad. Sa huli, pumayag si Brody na tulungan ang kaibigan dahil siya rin ay nagsisilbi ng habang-buhay na sentensya. Ilang araw ang lumipas. Nilapitan ni Frank si Lenny, isang kilalang magnanakaw at amateur na boksingero na dapat ay nakalaya na sa parole. Ngunit ibinulgar ng dating cellmate ni Frank si Lenny kaya't nakansela ang parole nito. Ang boksingero ay gutom na sa paghihiganti at ginamit ni Frank ang sitwasyong ito. Ipinahayag niya na plano niyang tumakas mula sa kulungan at si Lenny, na bihasa sa paggamit ng mga gamit, ay magiging napakahalaga sa misyon na ito. Medyo nagduda si Lenny sa una ngunit sa huli, pumayag siya sa plano. Pagkalipas ng ilang panahon, nagsagawa si Frank ng isang pulong sa ibang 2 preso sa kantina.
Nagkunwari silang naglalaro ng domino habang pinag-uusapan ang kanilang paraan para makalabas ng kulungan. May isang paraan lamang para sa kalayaan at dumadaan ito sa laundry room. Kailangan nilang dumaan sa 3 nakatagong pinto ng gwardya upang makarating doon. Ngunit nagmungkahi si Frank ng ibang ruta. Pumunta siya sa chapel ilang araw na ang nakalipas at napansin niyang may kakaibang nangyari sa confession booth. Ang mga pader nito ay gawa sa manipis na kahoy at sa katunayan ay direktang nakakabit sa laundry room. Kung masisira nila ang confession box, madali nilang maaabot ang katabing silid nang hindi nakikita. Pagkatapos nilang makarating sa laundry, maaari nilang dumaan sa mga air vent at makarating sa mga sewer sa ibaba. Ngunit para doon, kailangan nilang sirain ang steel plate na naglalaman ng air vents. Nang gabing yon, nang mapatay ang mga ilaw sa kulungan, nagsimula ng magtrabaho si Lenny. Kinuha niya ang mga metal pipes mula sa upuan ng kanyang silid at naglagay ng isang maliit na bolt sa itaas. Inaasahan niyang makakatulong ang gamit na ito upang putulin ang steel plate. Samantala, pumasok si Frank sa cell ng pinakamalaking preso ng kulungan, isang 6 na talampakan at 4 na pulgada. 230 pound na behemoth na nagngangalang 2 ton. Inangkin ni Frank na hinamon siya ni Lenny sa isang 1-on-1 na laban. Samantala, nakakuha tayo ng karagdagang detalye tungkol sa kanilang plano. Ang vent ng laundry ay magdadala sa kanila sa itaas ng isang sump kung saan maaari nilang tahakin ang drainage system sa ilalim ng kulungan. Ang mga drainage pipes ay magdadala sa kanila sa ilalim ng isang ilog na malapit sa kulungan. At kung makaraan nila ito, dadating sila sa ilalim ng isang istasyon ng tren. Gayunpaman, kailangan nilang makatawid sa mga riles bago magsimula ang rush hour. Ang mga riles ay may dalang 650 volts ng kuryente, at kung makarating sila doon ng mas huli, lahat sila ay madi-electrocute hanggang mamatay. Pumayag ang 3 na pabilisin ang kanilang paghahanda at mag-breakout 3 araw mula ngayon. Hindi nila alam, ang junkie na si Tony ay masusing nanunood mula sa malapit. Noong gabing yon, nagtipon ang lahat ng mga preso sa kantina upang panuorin ang laban ni Tuton at Lenny. Ang higanti ay halatang masyadong malakas at binugbog si Lenny. Gayunpaman, nakapagtago si Lenny ng isang malakas na suntok na nagpalabas ng isang diamond-encrusted na ipin mula sa bibig ni Tuton. Mabilis na tinipon ni Lenny ang mga ipin bago pa dumating ang mga gwardya at mapatigil ang laban. Pagkatapos, habang natutulog ang lahat, damaykit si Lenny ng diamond sa bolt ng kanyang metal pipe-like na tool na ginawa niya isang araw bago. Ang eksena ay lumipat sa kasalukuyan kung saan ang grupo ng mga nagtatakbong preso ay nakarating sa air vent sa likod ng washing machine. Ginamit ni Lenny ang matalim na gilid ng diamond na nakakabit sa kanyang tool upang putulin ang steel plate. Ang grupo ay lumabas sa kabilang panig at nakita nila ang mga sewer. Sa kasamaang palad, kailangan pa nilang maglakbay ng malalim sa mga sewer upang makatawid sa ilalim ng isang ilog na dumadaan malapit sa kulungan. Balik sa nakaraan, ang mga preso ay naliligo sa common shower room. Nilapitan ni Tony, na nakakita sa mga pag-uusap, si Frank at tinanong kung ayos lang ang lahat. Malinaw na alam niya na may binabalak ang matandang lalaki. Sinabi niya kay Frank na iwan ang pinto ng kanyang cell na bukas at ipinangako niyang bibisita siya kinabukasan. Pagkatapos, ipinaalam ni Frank sa kanyang mga kasama ang insidente at agad nitong pinanghina ang kanilang kalooban. Alam ng lahat na si Tony ay hindi matitinag dahil siya ang kapatid ng pangunahing gangster ng kulungan, si Riza. Kung hindi sila kikilos, tiyak na malalantad ang kanilang plano. Kaya't iminungkahi ni Frank na isama si Viv Batiste sa kanilang grupo na makakatulong sa problemang ito. Si Viv ay isang preso na namamahala sa pagbibigay ng maliliit na dosis ng droga sa mga adik sa kulungan. Bahagi ito ng plano ng gobyerno kung saan unti-unting tinatanggal ang mga adik sa mga droga sa pamamagitan ng unti-unting pagbawas ng dosis. Kinabukasan ng hapon, nakipag-usap si Frank kay Batiste sa library ng kulungan. Nais ni Frank na tulungan siya ni Batiste na patahimikin si Tony sa anumang paraan. Bilang kapalit, ipinangako ng matandang lalaki na bibigyan siya ng kalayaan sa pamamagitan ng pagpapalabas sa kanya mula sa kulungan. Agad na pumayag si Batista at may plano siyang malupit upang patahimikin si Tony magpakailanman. Nais niyang gumawa ng isang malaking batch ng droga na may lason at ipasok ito sa lab. Kukunin ni Frank ang droga at ibibigay ito kay Tony kinabukasan. Lumipat ang eksena sa kasalukuyan habang ang mga preso, sina Frank, Lenny, Brody, at Batista ay nakakayanan ng pagtawid sa ilog. Lumabas sila sa kabilang panig, ngunit nadiskubre nilang ang buong sewer system ay naharang ng isang konkretong pader. Nagsimulang uminit ang tensyon habang ang kanilang buong plano ay unti-unting nawawala sa harap ng kanilang mga mata. Si Lenny, na mukhang galit na galit kay Lacey, ay itinulak siya sa pader at sinuntok. Ngunit nang yumuko ang bagong preso, si Lenny ay nakasuntok ng butas sa konkreto. Dito napagtanto ng grupo na ang pader ay bagong konstruksyon at agad nilang sinimulang sirain ito. Pagkatapos ng ilang minuto, matagumpay nilang naputol ang isang malaking butas sa pader, sapat upang makapasok ang isang tao. Si Brody, na siya ang may pinakamalawak na karanasan sa ganitong mga sitwasyon, ay dumaan sa butas. Sinimulan niyang maghukay gamit ang kanyang mga kamay nang biglaang damapo ang malas. Bumagsak ang isang bahagi ng bagong gawang pader at siya ay natrap sa ilalim ng mga rubble. Mabilis na hamukay si Frank gamit ang kanyang mga kamay at naabot ang kanyang kaibigan. Bagaman hindi mulat si Brody, mukhang maayos naman ang kanyang paghinga.
Balik sa nakaraan, dumating ang umaga, na nangangahulugang naghahanda si Frank para sa pagbisita ni Tony. May itinatagong stash ng droga sa kanyang locker na lihim na hinaluan ng lason. Plano niyang ibigay ito kay Tony upang ito'y snorte ni Tony at magka-overtake siya. Sa kasamaang palad, hindi nag-iisa si Tony nang dumating siya sa cell ni Frank. Nagdala siya ng isang kakaibang preso. Kinuha ni Tony ang lason na droga at ibinigay ito sa kakaibang preso. Pagkatapos, nilinggan ni Tony si Lacey, na natutulog pa sa taas ng bunker. Malinaw na may gusto si Tony kay Lacey at nais siyang abusuhin. Ngunit lumaban si Lacey at binugbog si Tony gamit ang isang malapit na upuan. Nakita ito ng kakaibang preso at mabilis na tumakas dala ang stash ng lason na droga. Samantala, si Tony ay labis na nasaktan kaya't nadapa siya sa labas ng cell sa isang kalituhan at napadpad sa mga hagdang-hagdang. Bumagsak siya at namatay. Sa kasalukuyan, ang nagtatakbong grupo ng mga preso ay nagpapatuloy habang nagpapalitan sila ng pagdala kay Brody na sugatan. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang abandonadong istasyon ng tren at napagtanto nilang nasa tamang landas sila. Tinulungan ni Lacey si Frank na malakas ang pagdudugo sa tiyan ngunit pinipilit ni Frank na magpatuloy. Sa mga sandaling yun, narinig nila ang mga aso na papalapit sa istasyon at napagtanto nilang hinahabol sila ng mga pulis. Ngayon ay isang bagay ng buhay at kamatayan, kaya't napilitan silang iwanan si Brody na walang malay. Tumakbo ang grupo patungo sa susunod nilang hadlang, isang maliit ngunit malalim na reservoir. Hindi mahirap tawirin ito, ngunit nahirapan silang maglakad dito dahil hindi marunong lumangoy si Lenny. Sa kabila ng mga problemang ito, nagawa ng mga preso na hilahin ang kanilang sarili sa kabilang panig ng reservoir at umabot sa mga riles ng tren. Balik sa nakaraan, bumisita si Riza sa cell ni Frank. Napag-alaman na si Lacey ay ipinasok sa solitary confinement dahil sa posibleng pagpatay kay Tony. Ang isa pang saksi ng laban na yon, ang kakaibang kaibigan ni Tony, ay namatay din dahil sa pag-inom ng lason na droga. Kaya't nais ni Riza na malaman kung paano pinatay ang kanyang kapatid. Binigyan niya ng babala si Frank na pumunta sa kanyang cell sa gabing yun at ay lahad ang buong katotohanan. Ngunit ang plano ni Frank at ng kanyang grupo ay magtutulungan upang tumakas sa gabing yun. Nagsimula na ang paghahanda at unti-unting naglalagay ang bawat isa sa kanila ng kanilang posisyon sa iba't ibang bahagi ng kulungan. Dito tinawag si Frank sa visiting room kung saan nakita niya ang kanyang asawa. Sa kanyang matinding pagkabigla, ipinaalam sa kanya na pumanaw ang kanyang anak na babae noong umaga na yon. Labis na ikinalungkot ni Frank ito at ngayon ay nawala na siya ng dahilan upang tumakas mula sa kulungan. Lumipat ang eksena sa kasalukuyan kung saan ang grupo ng mga preso ay ligtas na nakarating sa mga riles ng tren. Lahat ay tila ayon sa plano hanggang sa ang paa ni Lenny ay naipit sa pagitan ng dalawang riles. Bilang karagdagang sakuna, isang tren ang mabilis na papalapit na tumatama sa kanilang direksyon. Mabilis na tinulungan ni Batista ang kanyang kaibigan ngunit huli na, pareho silang naipit at niyayanig ng paparating na tren. Samantala, nakaligtas sina Frank at Lacey sa pamamagitan ng pag-iwas sa gilid sa tamang oras. Nagmadali sila palayo mula sa mga riles at nakarating sa malapit na istasyon. Sa wakas, nakatawid na sila sa kanilang kalayaan at mabilis na nagpalit ng damit. Tumakbo si Lacey palayo habang si Frank ay masayang nagsimulang umakyat sa hagdan na magdadala sa kanya sa mga kalye ng London. Balik sa nakaraan, nagpasya si Frank na wala na siyang dahilan upang tumakas mula sa kulungan. Bumalik siya sa kanyang cell at nakipag-usap kay Lacey. Inilahad ng matandang lalaki ang buong plano niya na tumakas at hinikayat si Lacey na ipalit ang kanyang lugar. Dito bumalik ang pelikula sa unang eksena kung saan pumasok si Frank sa cell ni Rosa. Dito, nagsimula siyang magsalita ng mga kalokohan upang makapagbigay ng oras para sa kanyang mga kaibigan na kasalukuyang naguhukay ng butas sa laundry room. Ininsulto ni Frank si Riza at tinawag siya bilang duwag na walang kahulugan ang buhay. Dahil dito, galit na galit si Riza at tinusok si Frank. Pagkatapos ng ilang sandali, dumating ang mga gwardya sa lugar at nagmadaling magbigay ng first aid kay Frank. Sa isang nakakagulat na pangyayari, ipinaalam na si Frank ay pawang nagkakaroon lamang ng mga hallucination tungkol sa paggawa ng paraan papunta sa laundry room. Sa katotohanan, ang kanyang mga kaibigan ay nagpatuloy sa plano habang siya ay nanatili upang magbigay ng oras para sa kanila. Nagtapos ang pelikula habang si Frank ay dahan-daang nawawala sa malay. Pinapantasya ang pagkikita nila ng kanyang anak sa kalye ng London.